Sa wakas, natapos na rin ang 4-game losing streak ng Los Angeles Lakers. Pero bago natin pag-usapan yan, dito muna tayo sa Orlando Magic, kung saan pinutol ang 16-game winning streak ng Cleveland Cavaliers. Sa unang pagkakataon mula pa noong February 4, natikman ng Cavaliers ang pagkatalo matapos silang mabigo sa Orlando Magic ngayon lamang. Hindi na ipasok ng Cleveland Cavaliers ang 5 tira nila sa final minute, kabilang ang 3 mintis mula kay Donovan Mitchell. Isang 16-foot jumper mula kay Paolo Banchero ang nagbigay ng kalamangan sa Magic sa score na 104-103. Sinundan ito ng sablay na 3-pointer mula kay DeAndre Hunter ng Cleveland bago ipinasok ni Kentavious Caldwell-Pope ang 2 free throw sa natitirang 31 segundo upang bigyan ng 3 puntos na abante ang Orlando Magic. Sinubukan pa ni Max Strus na itabla ang laro sa isang 3-pointer pero sumablay ito. Habang si Mitchell naman ay hindi rin nakapunto sa 2 3-point attempts dahil sa mahigpit na depensa ng Orlando Magic. Pumasok ang Cleveland sa 4th quarter na may 1 puntos na kalamangan, pero hindi nila napantayan ang dating record tuwing lamang sila bago ang final frame. Bagamat 6 out of 22 lamang ang shooting ni Paolo Banchero, nag-ambag pa rin siya ng 11 rebounds at 7 assists. Si Wendell Carter Jr. naman ay nag-ambag din ng 16 points at 14 rebounds para sa Orlando Magic. Nagtapos naman si Donovan Mitchell na may 23 points, 6 rebounds at 5 assists. May 20 points at 12 rebounds naman si Jarrett Allen para sa Cavaliers. Samantala, hindi naman nakalaro para sa Cavs si Evan Mobley dahil sa iniindang foot injury nito. Ito rin ang unang laro ni DeAndre Hunter bilang miyembro ng Cleveland Cavaliers matapos siyang makuha mula sa Atlanta Hawks noong trade deadline. Ang 16-game winning streak ng Cleveland Cavaliers ang pinakamahaba sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. Bagamat hindi tinawag ni Atkinson na isang wake-up call ang pagkatalong ito, sinabi niyang makakatulong ito sa kanilang paparating na road trip. Minsan, mapapaisip ka na lang daw na mahirap talaga ang ligang ito dahil napakaraming magagaling na kupunan. Sa tingin niya, ito ang magiging aral nila para mas handa silang lumaban sa mga susunod na laro. Sa kabilang banda naman tayo mga chong. Sa wakas, natapos na rin ng Los Angeles Lakers ang kanilang 4 na sunod na pagkatalo matapos talunin ang Phoenix Suns ngayon lamang. Matapos bumalik mula sa isang 0-4 road trip, mabilis na sinimulan ng Lakers ang laro. Agad na nagtatag ng 20-point lead sa first half pa lamang at hindi na hinayaan ang Suns na makahabol. Kahit wala si LeBron James sa ika-4 na sunod na laro at si Rui Hachimura, malugod nilang tinanggap ang pagbabalik ng ilan sa kanilang key players tulad ni Jackson Hayes, Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent. Sa 4th quarter, tinapyas ng Phoenix Suns ang kalamangan sa 100-92 sa natitirang 2 minuto ng laro. Pero isang clutch 3-pointer mula kay Finney-Smith ang nagselyo ng panalo para sa Lakers. Nahirapan din ang Phoenix Suns mula sa 3-point range kung saan pinagsamang 2 out of 12 lamang sina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal mula sa 3, kaya't nanatiling kontrolado ng Lakers ang laban. Sa panalong ito, na-extend nila ang kanilang home winning streak sa 7 sunod na laro. Pinangunahan ni Luka Doncic ang Lakers sa kanyang pagbabalik mula sa ankle injury. Nagtala siya ng 33 points, 11 rebounds at 8 assists. Isa sa mga highlights ng laro ay ang step back 3 ni Luka Doncic kung saan pinasayaw pa si Kevin Durant mga chong. Nagambag din sina Austin Reeves ng 28 points, 4 rebounds at 6 assists habang nagtala naman si Jackson Hayes ng season high na 19 points. Bagamat bumaba ang standing ng Lakers matapos ang kanilang road trip, nananatili silang competitive sa pangunguna ni Doncic at Austin Reeves habang hinihintay ang pagbabalik ni LeBron James. Susunod nilang haharapin ang San Antonio Spurs bukas, kaya abangan natin yan mga chong. Doncic 5 to shoot, pulls up, scores, and a foul.